Isang insidente ng umano'y pagsapi sa ilang mga estudyante ang naganap. Nasa may 20 estudyante mula sa grade 8 ng Darwin section ang sinasabi pong nasapian ng masamang espiritu at kanina po ay nakunan nga po ng video yan ng DZBB reporter na si Glenn Wego. At ito nga pong mga estudyanteng ito ay ang iba ay kagad na dinala simbahan para ma-pray over at nakikita nyo po yung ilan sa kanilang mga gamit na naiwan pa sa kanilang classroom. At ito nga po ay pinatingnan din sa doktor ang mga estudyanteng ito at may pagtingin din na ginawa ito pong kanilang assistant principal. At mamaya po ay papakita po namin sa inyo yung pong panayam namin sa naturang assistant principal. Samantala, gaya po ng aking nabanggit ay agad na dinala sa simbahan ng mga estudyante sinasabing sinapian para po ma-pray over. Pero ang pamunuan ng eskwelahan, pati na po ang mga opisyal ng barangay, hindi kumbinsidong may masamang espiritu na sumapi sa mga batang ito. Narito po report Emil Sumangil. Dinatnan ng GMA News na pinay-pray over ang ilang estudyante ng Isaac Lopez Integrated School sa isang simbahan sa Barangay Vergara, Mandaluyong. Dinala sila roon matapos umanong halos sabay-sabay na masaniban ng masasamang espiritu. Sinuspinde bandang tanghali ang klase matapos magwala ang aabot sa 20 estudyante. Kwento ng estudyanteng itinago sa pangalang Maria, isa sa mga umunoy sinaniban. Tinitigan siya ng isang kaibigan bago siya himatayin. Pagkatapos ay nakakita raw siya ng isang malaking tao na humahabol sa kanya sa gitna ng hardin na may mga itim na rosas. May paparating po na isang masama. Lalaki? Ano nakita mo? May sungay po siya. Lalaki? May sinasabi ba siya? O ginagawa? Ano yung ginagawa? Kukunin daw po niya ako. Ang isa pang estudyanteng si Sarah, hinimatay rin daw habang tinutulungan ang isa pa niyang kaibigang nahimatay. Tulad ni Maria, nakita rin daw niya ang tila malignong humahabol sa kaklase. Hinala ng ina ni Maria ang pagputol ng puno sa campus, ang sanhi ng pagsapi umano ng mga masasamang espiritu. Pero hindi kumbinsido ang mga otoridad na sinapian ang mga bata. Tumitigil daw sa pagwawala ang mga bata kapag iniiwan. Kayo ma'am, naniniwala ba kayo? No. Bakit? Ako naniniwala dyan, parang chain reaction lang yan. I heard someone saying na naglaro ng Spirit of the Glass. Ngayon, ang naisip ko, how could they play that time na may eskwela sila asa ng teacher? Ayon naman sa isang doktor na sumuri sa mga bata, maayos ang kanilang kalagayan maliban sa nag-hyperventilate ang ilan. Pero normal daw ang kanilang vital signs. Ayon naman sa assistant principal ng eskwelahan, hindi niya alam kung bakit umano magkukunwaring sinapian ng mga estudyante. Sa ngayon ay hindi pa matukoy kung ano ang tunay na nangyari sa mga bata. Ayon kay Father Bobby de la Cruz ng Caritas Manila, dapat munang ipasuri sa mga eksperto ang isang sinaniban at malaman kung paano ito nagsimula. Kung hindi naman maipaliwanag ng mga doktor ang kondisyon ng mga bata, ipakausap daw muna sila sa isang pari. Sinuspindi ang klase ngayong araw dahil sa pakiusap ng mga magulang. Pero bukas ay may klase na rin sa paaralan. Emil Sumangil, GMA News.